Nonoy, isang lugar lamang sa kagubatan na wag niyong pupuntahan. Dapat ay makinig ka. Pero lolo, ano po ba kasing mayroon dun sa may pusod ng gubat? Bakit ayaw na ayaw niyong makarating kami dun? Huwag nang masyadong maraming tanong pa, Nonoy. Basta sundin mo na lamang ang sinasabi ng lolo. Sige po, lo. Susunod po ako sa mga bili niyo po sa akin. Mapagpalang araw po, Sir Joseph. Napanood ko ang isa sa mga story mo sa YouTube. Kaya naman nagkaroon din ako ng ideya na ibahagi rin ang aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nonoy. Palayo ko po yan at ayaw ko na lamang banggitin ng eksaktong lugar kung saan nangyari ang karanasan kong ito. Pero parte ito ng Northern Mindanao at talamak ang usapin tungkol sa mga aswang at anting-anting. May ideya po ba kayo sa isang aswang na kahit tanghaling tapat, kaya magpalit ng anyo? Simulan ko na po ang kwento. Siguro naman po'y may ideya ng mga ibang listeners kung saan yung lugar na ito. Nagmula po ako sa pamilyang kilala sa aming sityo bilang mga mapagbigay, matulungin. Ang lolo ko at mga magulang ay talagang maaasahan ng mga kasityo namin. Minsan pa nga noon ay iniisip ko na mabuti pa ang ibang tao ay napagtutuunan nila ng pansin. Samantalang kaming magkakapatid ay sariling sikap kami parati. Pero gayon pa man, proud ako sa kanila noon dahil nga sa kabaitan nila na alam naman nating lahat na yun ang kagustuhan ng mahal nating Panginoon. Natatandaan ko noon, taong 1992. Nasa 14 na taong gulang pa lamang ako nang mapunta ako sa isang bahagi ng kagubatan na malapit lamang sa parteng madalas kong tunguhin kapag naghahanap ako ng mga tuyong kahoy. Doon kasi kami halos lahat nangangahoy para mayroon kaming pangluto sa aming mga lulutuin. Nagkataon ng araw na yun ay wala akong makita na tuyong kahoy sa parte na yun, kaya naman napadpad ako sa medyo kalagitnaan na ng gubat. Maigpit na pinagbabawal talaga ng kahit na sino man ang magtungo ron sa hindi ko naman malamang dahilan. Pati nga mga magulang namin, lolo't lola, ay talagang halos mayat maya pang pagbababala sa amin. Kapag tinatanong naman namin ang dahilan, basta sumunod na lamang daw kami sa utos. Kaya yun na nga, dahil na rin sa kuryosidad ko noon, talagang sinubukan kong suwayin yung utos sa amin ng aming mga magulang. Doon na nangyari ang isang karanasan na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Tanghaling tapat pa nun, kitang kita ko mismo. Kitang kita ng dalawang mga mata ko na dumaan sina lolo't lola at ang mga magulang ko. Kasalukuyan kasi ako nung nasa itaas ng puno upang kunin ang mga nakasalabak na tuyong kahoy. Kaya naman hindi nila napansin na naroon pala ako. Tatawagin ko sana sila kaso naisip ko na nasa ipinagbabawal nga pala akong lugar at siguradong pagagalitan ako. Nang ilang sandali pa'y halos panawan na ako ng ulirat sa aking nakita at nasaksihan. May daladalang sako sina itay at lolo na hindi ko mabatid kung ano ang nakalagay. Ngunit ng ilang sandali lamang ang makalipas, doon ko na nasilayan ng kagimbal-gimbal na bagay. Mga parte ng katawan ng tao. Hiwa-hiwalay ito na para bang tinadtad pa. At mas lalo akong hindi makagalaw sa aking kinaroroonan nang magsimulang magbago ang mga itsura nilang lahat. Naging isang mabalahibong nilalang ang mga lolo't lola ko, pati ang mga magulang. Nilapang nila ang mga nasabing mga karne. Umiiyak na ako noon at hindi makapaniwala. Akala ko'y mabubuting tao sina lolo, pero bakit ganun ang ginagawa nila? Naalala ko rin yung sinabi ng tiyo ko na ampun lamang daw ako at hindi totoong anak nila nanay at tatay, pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin yon. Pero ngayon ay malinaw na, pati ang pagkawala ni tiyo. Dahil nang matapos na sila sa kanilang kahayupan, bumaba ako sa puno at kinumpirma ang aking nakita. At mas lalo pa akong napahagulgol nang mapagtanto ko na pamilyar ang kwintas na naroroon sa pinagbakasan ng pagkain nila ng karne. Kwintas na ibinigay ko sa aking kababata na si Miguel. Hindi ako maaaring magkamali. Maging ang tela ng damit na punit ay sigurado akong sa kanya yon. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na ako umuwi sa aming bahay. Magpasa hanggang ngayon ay hindi na ako nagpakita pa sa lugar na yon. At dito na ako sa Maynila, namuhay ng mag-isa.